Pumasyal tayo dito sa Yamaha Santa Cruz, Laguna. At na-excite na akong makita yung kanilang bagong turbo ng NMAX at saka Aerox. Kaya lang sabi sa akin sa loob, baka next month pa. Pero may nakita akong motorsiklo dito na magugustuhan nyo. Tara, puntahan natin sa loob. Alam ko phase out na tong motorsiklo na to eh. Pero ano ba to? Push or ano? Pull? Kahit ano. O kita nyo, meron pa rin sila dito. 2025 na pero buhay pa. Si Vega Force I at saka si Vega Drum. Okay, pareho po itong 115cc. Okay, linawin ko lang mga ka-riders. Bali, old stock na po itong mga motorsiklo na to. Pinapaubos na lang po. Meron po sila dito 3 unit pa na natitira. Okay, pakikilala ko muna sa inyo si Yamaha Vega Drum 115cc. At saka si Vega Force FI na 115cc rin. Okay, ito na lang po ang kulay na available. Kulay violet at saka kulay red. Bilisan po natin sa mga interesado. Tatatlo na lang po. Ayun po yung isa, kulay violet din po. Kinlaro nga po natin dun sa mga stop sa loob kung ito ba ay brand new o repo. So nilinaw po nila, ito po ay brand new. Kaya medyo merong konti po siyang mga dumi or ano pa mang mancha dahil sa katagalan po ng pagkaka-stock niya. Then malaki po ang binagsak ng kanyang presyo. Nahin natin sa Vega Drum. Okay, ang kanya pong cash price ay nasa 53,000. And then magda-down po tayo ng 4,000 sa installment. And then sa 12 months po, 5,393 ang kanyang monthly hulog. And then sa 2 years po, 3,247. At sa 36 months po ay 2,532. And then ito hong maganda sa kanya, kita nyo, ala ko nagbibiro lang eh. Less 20,000 po siya. Kaya lalabas po, nasa mahigit 30,000 na lang po kung cash pro natin ito kukunin. At dito naman po sa Vega Force I, ito po yung fuel injected. Ayan, 65,500 po ang kanyang cash price. 4,000 din po ang down payment. And then ayan, sa isang taon po, 6,704. Sa 2 taon po, 4,016. At sa 3 taon po ay 3,120. Okay, din ito pong Vega Force I, discounted din po siya ng 20k pag kukunin po natin mapakas or installment. So ayan po sa screen yung kanilang Facebook page. Para sa mga karagdagan pong katanungan, message nyo lang po ang kanilang Facebook Messenger. Okay, isang mabilisang review lang po sa kanyang specifications. Kita naman natin sa kanyang lighting system, pareho po silang all bulb lang ang ginamit. Turning signals, headlight, halogen bulb. Dito naman po, naka twin halogen bulb siya, kaya para siyang may mata, di ba? Ito po yung FI, then yung kanya pong turning signals, ayan, and then meron din siyang DRL na puro bulb po ang ginamit. Ang aggressive ng kanyang looks. Then yung kita niyo po yung kanyang busina, yan, bukas siya, kaya malakas po sigurado yan. Check natin sa kanilang taillights ha. Okay, ang ganda ng kanyang taillights, di ba? Parehong pointed siya oh. Ganda din, ayun po yung kanyang logo ng Yamaha. Ayan, all bulb po siya. Kasi kung di ako nagkakamali, mga 2013 pa ata ito unang na-release. Correct me if I'm wrong mga riders ha. Tagal na to eh. Pero ngayon lang tayo nakakita ng malapitan nito. Kalimitan nakikita ko lang sa kalsada to na nilalagpas-lagpasan ako eh. And then pareho ding analog yung kanyang mga meter panel. Kita yung mga riders oh. Nung unang panahon talaga or nung mga naunang panahon ng mga motorsiklo, wala talagang charging port. Then panay disusi lang siya. Okay.
Okay, dito po sa Vega drum, hindi ko lang alam kung ito pa rin po yung stock na gulong niya, ha. Okay, kita naman natin, nakaka-wire scope po yung kanyang mga wheels. And then yan, Dunlop po yung brand ng kanyang gulong. Then may sukat po dito na 70 by 90 by 17. And then pareho po naka-drum ang kanyang braking system dito sa front at rear. And then tube type pa rin po siya. And then dito po sa rear tire, 80 by 90 by 17 naman po ang kanyang sukat. Okay? Naka-dual shock na rin po yung kanyang rear suspension. Of course, 4-speed po na may semi-automatic ang kanyang transmission dito po sa dalawang motorsiklo na to. Okay, dito naman po tayo sa Vega Force I. Ito po yung fuel injected na. Ayan, ang ganda ng kanyang mag wheels, di ba? Ito pa rin yung stock syempre. Ang kanya pong size ng gulong, di 70 by 90 by 17. Then tube type pa rin po siya. Dunlop tire po ang ginamit. Okay, telescopic fork na front suspension. And then sa braking system po, single disc na meron pong single piston caliper dito sa front. At naka-drum brake naman po sa kanyang rear. Okay, ganun din po ang sukat ng kanyang gulong dito sa rear. Nasa 80 by 90 by 17. Tube type pa rin po mga riders. Oh. Kahit meron po siyang mugs, tube type pa rin po ang ginamit. And then dual shock naman po sa kanyang rear suspension. Okay, break muna tayo mga riders. I-update ko lang po kayo ngayon January 25, 2025 yung mga available na units po dito sa Yamaha, Santa Cruz, Laguna. Dito po yung Pagsawitan branch. Okay, ito po si MIUI 125, dalawang hot black. Then si Mio Pacho 125 din, orange at sky blue. And then dalawang Mio gear po, isang matte brown at saka matte gray. Then dito po sa kabila yung kanilang mga high-end na motorsiklo. Dito po si XSR na 155cc. And then si YTX na 125cc naman po. Then Sniper ABS. Or Sniper po, ayan yung mga standard version. And then sa dulo yung MT-15 ng Yamaha. Okay. Then dito po sa likod nitong mga Vega Force, nandito rin yung kanilang model unit ng standard ng Sniper. And then ito yung Prestige Silver ng NMAX. So ito pa rin po yung mga dating naunang unit. Ay, mayroon sold na isa yan, matte black. Wait lang tayo mga riders at next month parating na po yung Turbo Aerox at NMAX na turbo. Okay, para i-refresh kayo sa engine specs nitong Vega Drum 115cc. Okay, single cylinder, 4-stroke, air-cooled po sa kanyang cooling system. And then 2-valve po, single overhead cam, carb type po sa kanyang fuel supply system. And then 114cc displacement. Meron po siya maximum power na 6 kilowatts at 7,500 RPM and maximum torque of 8.5 Nm at 4,000 RPM. And then sa engine specs naman po ng Vega Force I, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled sa kanyang cooling system, and then FI na po sa kanyang fuel supply system, 114cc displacement, and meron po siya maximum power na 7.4 kilowatts at 7,750 RPM and maximum torque of 9.9 Nm at 6,750 RPM. And then dito po sa Vega Drum, tumitimbang po siya na 92 kilos sa kanyang dry weight. So pag nasa wet weight naman po, pag may oil at gas, nasa 97 kilograms po siya. And then meron po siyang minimum ground clearance na 126 mm at 755 mm na seat height. And then dito naman po sa Vega Force I, hindi naman sila nagkakalayon timbang, nasa 95 kilos din po ang kanyang dry weight. And then meron po siyang 150 mm na ground clearance at 765 mm na seat height. And then meron pong 4.2 liters na fuel tank capacity ang Vega Drum 115. Sa fuel consumption po niya, nag-research tayo. Tipid na rin po siya dahil umaabot po ng 50 to 60 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. And then sa top speed, wala po tayong idea. Comment down below lang po yung may mga naka-experience na gumamit ng Vega Drum kung ano po ba top speed nito. And then dito naman po sa Vega Force I, meron po siyang 4.1 liters na fuel tank capacity. Ayan, malaki din naman yung kanyang U-box. At pagdating po sa fuel consumption, mas tipid po ito. Maabot po sa mahigit 60 kilometers per 1 liter ang fuel consumption. And then, inabasa po tayo sa Google na paabot po ng 120 kilometers per hour ang kanyang top speed. Okay, yun na lamang po muna ang update dito sa Yamaha Pagsawitan branch, Santa Cruz, Laguna. Kaya kung interesado po kayo, pasyalan nyo lang po dito habang available pa. At kung may mga katanungan pa nga po kayo, message nyo lang po sila sa kanilang Facebook na Yamaha Des Santa Cruz, Laguna branch. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. For quality appliance and motorcycle
Products, Duexam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan.